Pero kapag may lumapit po sa'yo, Brad, mali yung ano eh. Ikaw yung sinasabi ng kapatid ko, is preacher eh. Diba? Hindi ka na agad pakinggan mo, hindi ka na welcome eh. Pag sinabi yung Brad, ikaw yung ano eh. Tandaan nyo itong kapatid na ito ay maling mangangaral. Ito ay bula ang mangangaral. Yan po ay lumalabas sa bibig ng mga taong ayaw mag-aral. Sapagkat sa mga tao kung nag-aaral at tuluyan at sisikap, mas gusto po nila yung kanilang tinatanong at inuungkat po yung kanilang pinanimulaan. Sapagkat sa pamamagitan po nito, tayo po ay nagtutulibay sa ating Panginoon. Bilamang po at maraming salamat. Pasensya na po at aking tumagal ang aking oras. Lubos ang aming pasasalamat sa napakagandang mensahe po sa inyong ni Brother Chai sa umaga po ito. Napakalalim at masalimuot sobra. Parang low-minded, kumbaga talagang ang hirap bunyain sa mga bagong nakikinig. Pero sana sa patuloy nating pagkikinig, maunawaan po natin yung gusto ito. So, sa puntong ito ay dumako tayo sa sentro ng ating pananambahan. Abitin po natin ang 296 and remembrance of me. And remembrance of me. 3, 6. In remembrance of me, in thy living bread, place my body that was broken in your stead, for us all, us
Meron tayo sa Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa tulong at salita na galing po kayo sa Biblia. Dadakot po tayo sa pinakasendo ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo. Babasahin ko po mga ilang talata po dito sa Banal na Kasulatan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 hanggang 29. Ito po ang nasusulat at sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon Jesus ng gabi siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aala sa akin. At gawin din naman hinawakan ng saro pagkatapos magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siya'y bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo magsisinom sa pag-aala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang saro, ay pinahihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya pinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po tayo para po sa panalangin. Dakilang Diyos, mapangyarihan sila. Panginoon, salamat po sa mga biyayang pinagkaloob po sa amin, yung pong araw po ito. At patuloy po mga biyayang pinagkaloob po sa amin, susunod po mga. Panginoon, kami po ay kakain ng tinapay na walang medura at katas ng upas. Ito po ay sumisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoon. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa ginagawa naming kasalanan na hindi na ulit gagawa ng mga bagay na masama dito po sa ibabaw ng sanlibutan. At gagawa po kami ng kabutihan na pinagkaloob niyo po sa inyo ayon po sa kagustuhan at utos niyo po, Panginoon. Ito ang sasamot niya dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus ng aming tagapagligtas, ngayon po at magpakailanman. Amen. Dadakot po naman po tayo dito po sa Balan. Pamasahin ko din dito rin po dito sa Banal na Kasulatan, dito po sa aklat, dito po sa aklat ng 1 Corinthians, chapter 16, verse 1 hanggang 2. Ito po ang sulat at sinasabi. Ngayon, tungkol sa ambangan para sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya ng inuutos sa mga iglesia sa Galacia. Ding unang araw na sa linggo, ang bawat sa inyo ay magbukod at magsimpan ayon sa kanyang giniginawa upang huwag nang gumawa ng maambagan sa kariyan ko. Habang po'y sinamahan ko ang bagan, buklat po natin itong himnarya dito po sa page 571, Bringing the Ships. Kantay po natin ang una at huling strofa